Ipinakilala ni Fang Yi ang kanyang sarili bilang ang maalamat na sealer. Naghiyawan sa tuwa ang dambuhalang grupo ng mga estudyante, subalit si Chu Qingli ay napatulala na lamang at tila naging yelo sa matinding gulat. Nang mapansin ni Lu Xing na namumutla ang dalaga, tinanong niya kung maayos lang ba ito, ngunit lubhang nabigla si Chu Qingli para makapagsalita. Dahil sa takot na makaharap ang kanyang ex, mahina siyang nagsinungaling na masama ang kanyang pakiramdam at kailangan niyang magpahinga. Gayunpaman, pinilit siya ni Lu Xing na manatili, sa katwirang ang mamis ang talumpati ng maalamat na sealer ay isang napakalaking pagkakamali. Binalaan niya ito na huwag pabayaan ang kanyang pagsasanay at nag-alala na baka nasobrahan niya ang pagpapagod sa sarili. Nag-alok pa nga si Lu Xing na dadalhin siya sa mismong harapan upang makaharap ng personal ang sealer. Samantala, tuluyan ng nalubog sa pagkakaila si Chu Qingli. Hindi niya lubos maisip kung paanong ang itinuturing niyang walang kwentang ex-boyfriend ay ang maalamat na sealer pala na nakatapak sa mitikong Rising Sun Realm. Sa itaas ng entablado, nagbahagi si Fang Yi ng isang nakasisiglang talumpati. Sinabi niya na bagaman pangarap ng bawat bagong cultivator na maging isang hindi mapapantayang bayani, iilan lamang ang tunay na nakarerating sa antas na iyon. Buong katotohanan niya silang binalaan na bago pa man makamit ang kaluwalhatian, malamang ay makikita muna nilang masawi ang kanilang mga kaibigan. Dahil dito, tinanong niya kung sulit pa rin ba ang magsanay kahit na hindi nila kailanman marating ang pinakatuktok. Bagaman mahalaga ang talento, idineklara ni Fang Yi na ang hindi kailanman pagsuko ang tunay na may halaga. Ang kanyang mga salita ay bumaon ng malalim sa natutulalang puso ni Chu Qingli. Sa wakas ay tinanggap na niya ang malupit na katotohanan na ang inaakala niyang walang silbing dating kasintahan ay isa palang maalamat na pambansang bayani at ang nakatatakot na pinuno ng Yang God Throne. Matapos ang talumpati, masayang pinuri ng prinsipal ng universidad ang sealer, at tinawag itong tagapagligtas ng Chingcheng University at isang tunay na pambansang bayani. Muling naghiyawan ang mga tao habang pinag-uusapan ang kanyang mga kahangahangang nakamit. Binanggit nila kung paano nito sinelyuhan ang mga dambuhalang banta upang iligtas ang milyon-milyong buhay at mag-isang pinabagsak ang mga dayuhang pananakop. Napagtanto ni Chu Qingli na nagsimula ang maalamat na pag-usbong ni Fang Yi isang buwan lamang matapos silang maghiwalay. Labis siyang nanghina at nasaktan dahil alam niya kung gaano kaganda ang kanyang buhay kung hindi niya ito hiniwalayan. Habang sinusubukan ni Lu Xing na kamustahin siya, ninas ang mga tao sa paligid at sinabihan silang huwag hamarang sa panunood. Agad-agad pagkatapos yun, dahil sa labis na emosyon, tuluyan nang bumagsak si Chu Qingli sa damuhan. Dahil sa pagpapanik, nagpa siya si Lu Xing na iwanan na ang natitirang bahagi ng programa upang buhatin siya Itso sa medical team. Subalit mahinang nakiusap si Chu Qingli na maghintay, at iginiit na kailangan nilang tapusin ang panunood. Nang makita siyang umaasal ng ganun kadesperada, nagtawanan lamang ang mga kalapit na estudyante, sa pag-aakalang isa lamang siyang nahuhumaling na fangirl ng sikat na bayani. Habang pilit na nagpapanatiling gising, nagtaka si Chu Qingli kung ang kanyang biglaang pagpapanik ba ay naglabas ng alon ng enerhiya. Umaasa siya na napansin siya ni Fang Yi sa gitna ng karamihan. Bigla na lamang lumingon si Fang Yi direkta sa mga madla. Nang maramdaman niyang nakatitig ang mga mata nito sa kanyang pwesto, biglang lumundag ang kanyang puso. Buong pananabik niyang kinumbinsi ang sarili na sa wakas ay tinitingnan na siya ng kanyang ex. Subalit nagkamali siya. Biglang tumalon si Fang Yi pababa ng entablado at mabilis na tumakbo palayo habang may mga sumisigaw na ang sale sa playground ay tuluyan ng nasira. Sa pagbulusok ng buong campus sa kaguluhan, nagbulungan ang mga estudyante na ang sale pala ay ilang araw nang hindi matatag, at ito ang tunay na dahilan kung bakit minadali ng sealer ang kanyang pagbisita. Iminungkahi ni Lu Xing na tingnan nila ang emergency na nangyayari, kahit na labis pa rin siyang nag-aalala sa nararamdaman ng dalaga. Ngunit iginiit ni Chu Qingli na kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata ang tunay na lakas ng sealer, habang ang kanyang isipan ay patuloy na pinahihirapan ng napakalaking pagkakamali na nagawa niya ng pakawalan ito. Nagchichismisan naman ang mga estudyante na dumating pala ang sealer ng mas maaga ng isang araw dahil may kakaibang espiritual na enerhiya ang nadetect sa universidad. Bigla na lamang, binalot ng takot ang buong campus ng isang dambuhala at nagbagong anyong flame beast ang marahas na sumabog palabas at buhay na nilamon ang isang malakas na reserve captain.
Habang lumulutang sa itaas ng nagngangalit na apoy, nauaala ni Fang Yi ang paggawa ng seal na ito kasama si Officer Jiro Yan noong una niyang mamaster ang Skyfire. Inilagay niya ang halos lahat ng kapangyarihan ng apoy na iyon sa kanyang espada upang palakasin ang pinsala nito, at isinelyo lamang ang natitirang enerhiya sa ilalim ng playground ng paaralan. Gayunpaman, hindi niya kailanman inaasahan na ang spiritual awakening ng mundo ay magiging sanhi upang ang mga apoy na iyon ay sumama sa kanyang sariling yang energy. Nagdulot ito upang magbago ang anyo nito tungo sa isang napakadelikadong bagong elemento. Inamin ni Fang Yi na minaliit niya ang tindi ng paglaki nito, kaya naman napagtanto niya kung bakit ang isang ordinaryong kapitan ay walang kaunting pag-asa laban dito. Ang matinding init at pressure mula sa mutated seal ay nagsimula ng mabulag ang mga kalapit na estudyante. Nagdulot ito upang damyugo ang kanilang mga mata at mapilitan silang tumakbo palayo sa matinding sakit. Mabilis na sumigaw ang mga senior guard para sa paglikas ng lahat, binalaan nila ang mga baguhan na ang dalisay na yang energy na ito ay labis na nakalalasan para sa mga hindi sanay na katawan. Higit sa 1/3 ng mga mag-aaral ang napilitang umurong agad, at ang mga tunay na may talento lamang ang naiwan na pilit na kinakaya ang mabigat na pressure. Habang nakakapit kay Lu Xing, napagtanto ni Chu Qingli na ang kanyang pagbagsak kanina ay hindi lamang dahil sa gulat. Ang matinding yang energy ay aktwal na nakaapekto sa kanya mula sa malayo. Sa wakas ay naunawaan niya na dahil siya ang kauna-unahang bumagsak mula sa mga aftershock pa lamang, siya na pala ang pinakamahinang cultivator sa buong campus. Sa sandaling iyon, sumigaw si Lu Xing para ituro ang entablado. Ipinakita niya na ang sealer ay sumusugod na direkta sa nagngangalit na dagat ng apoy. Isang dambuhalang pagsabog ang yumanig sa buong paaralan habang ang ilang nagngangalit na mga fire dragon ay marahas na sumugod kay Fang Yi mula sa lahat ng direksyon. Ngumiti lamang siya, habang casual na itinuturing ang nakatatakot na halimaw bilang isang lumang kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita. Pinagalitan niya ang monster dahil sa pagkain nito ng tao, pagkatapos ay sumugod ng harapan at nagpakawala ng isang napakalaking haligi ng solar energy na bumasag sa kalangitan. Ang matinding shockwave at nakapapasong init ay nag-iwan sa mga madla na naghahabol ng hininga, naganap na natakot sa nag-uumapo na kapangyarihan ng sealer. Habang gumagawa si Lu Xing ng isang harang upang protektahan sila, napagtanto ni Chu Qingli na ito ang parehong maalamat na figure na nakikita niya sa mga viral video, nang hindi nalalamang ang kanyang ex pala ito. Habang pinapuna ang sarili niyang hindi perpektong gawa noon, iniunat ni Fang Yi ang kanyang kamay at napakadali niyang pinaliit ang dambuhalang firestorm, sabay pangako na ipakikita sa halimaw ang tunay na mastery sa elemento ng yang. Sa mabilis na pagka-detect sa matinding enerhiya, agad na nag-activate ang pinakamataas na kakayahan sa pag-compute ng kanyang system upang gumawa ng isang bagong-bagong training technique sa mismong sandaling iyon. Isang dambuhalang haligi ng solar fire ang sumiklab patungo sa kalangitan habang ang malaking enerhiya ay tuluyang naproseso at sumama sa katawan ng ating bida. Sa loob lamang ng ilang segundo, ipinaalam ng system na matagumpay ang buong proseso. Ang nagwawalang halimaw ay ganap na ngayong nabaon at naipit sa ilalim ng mga paa ni Fang Yi. Dahil dito, na-unlock niya ang isang napakalakas at overpowered na bagong skill, ang Yang God Dharma Seal. Ang kakayahang ito ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang i-block ang isa sa mga abilidad ng kanyang kalaban sa loob ng mahabang 30 minuto. Habang tinitingnan ang kanyang bagong kapangyarihan, napagtanto ni Fang Yi na bagaman ang pag-block sa isang random na kakayahan ng kaaway ay hindi kasing lakas tulad ng isang mabilisang instant kill, sa katotohanan ay napaka-overpowered nito. Sa bagong erang ito, ang mga piling Throne Master ay may malaking tsansa na mag-ipon ng maraming throne at gumamit ng mga komplikadong mixed element combo sa normal na labanan. Sa pagbawas pa lamang ng isa sa kanilang mga core skill, ganap na niyang masisira ang kanilang synergy at mapipigilan silang lumaban sa buong lakas. At dahil darating ang araw na makakaharap niya ang pinakamalalakas na mandirigma ng Country A, ang paglock sa isa sa kanilang mga abilidad sa loob ng 30 minuto ay higit pa sa sapat na oras upang manalo sa laban. Bukod dito, gumagana rin ang skill na ito sa mga anomaly. Ito ay isang napaka-versatile na alas, at alam niyang hindi kailanman naging masama ang magkaroon ng maraming nakamamatay na trick sa kanyang kamay. Samantala, habang unti-unting napapawi ang dambuhalang apoy,
mabilis na tumakbo patungo sa kanya ang mga opisyal ng paaralan. Yumuko sila bilang pasasalamat at pinuri ang Sealer sa muling pagliligtas sa kanilang campus. Inutusan sila ni Fang Yi na ay quarantine ang playground sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan. Nagbabala siya na bagaman selyado na ang halimaw, ang natitirang yang energy ay napakatindi pa rin na kaya nitong gawing abo ang sinumang ordinaryong tao na susubok lumapit. Sa paniniwalang sapat na ang natutunan ng mga estudyante sa araw na ito, nagpasya si Fang Yi na laktawan na ang kanyang talumpati at umalis. Gayunpaman, hindi siya hinayaan ng mga sabik na estudyante na umalis ng ganoon kadali. Pinalibutan nila ito, at nakiusap sa maalamat na Sealer na pamunuan sila sa isang mabilisang training session upang matulungan silang mag-cultivate. Nang makita ang kanilang nag-aalab na pagnanasa, napagtanto ni Fang Yi na ang gilid ng selyadong field ay isang perpektong cultivation spot. Kung masisipsip ng mga kabataang ito kahit ang kaunting bahagi ng natitirang yang energy, malaki ang maitutulong nito upang mapalakas ang hinaharap na kapangyarihan ng buong bansa. Kaya naman, pumailan lang siya sa himpapawid at sinabihan ang mga estudyante na sumunod sa kanyang gagawin upang simulan ang kanilang malawakang group cultivation. Habang ang mga estudyante ay nakaupong deck 4 sa malawak na field, na puno ang hangin ng mga nagniningning na particle ng dalisay na yang energy, nasabik naman nilang sinimulang sipsipin. Habang pinapanood ito, sa wakas ay naunawaan na ni Su Qingying kung bakit ang mga matataas na kapitan ay hindi nagpapakita ng kahit kaunting kay-abangan sa harap ni Fang Yi. Binabati niya ang lahat ng may ngiti, siya ay isang tao ng ganap na pagkakapantay-pantay, na nirerespeto ang sinumang may lakas ng loob na mag-cultivate, anuman ang kanilang talento o estado sa buhay. Sa pagkaunawa kung gaano kalaki ang pagkakataong ito, hindi na nag-aksaya ng oras si Su Qingying at ang mga lokal na opisyal. Agad silang umupo at sumabay na rin sa nagaganap na cultivation session. Sa parehong pagkakataon, unti-unti nang nabuo ni Su Qingli ang buong katotohanan sa kanyang isip. Naalala niya na noong dumating si Fang Yi na may kasamang military escort, naroon pala ito upang iselyo ang nagwawalang fire anomaly, at hindi upang magmakaawang makipagbalikan sa kanya. Nilamon siya ng matinding pagsisisi habang naaalala kung gaano kahayag ang kanyang naging kay-abangan sa pakikitungo rito, kung saan itinuring niya pa itong isang malaking mantsa sa kanyang buhay. Sa halip na maging isang talunan, lumabas na siya pala ang pinakadakilang tagapagligtas ng buong bansa, isang maalamat na dual throne master na nagawang hatiin ang teritoryo ng kaaway at umani ng ganap na paggalang mula sa lahat, kabilang na ang kanyang sariling mga instructor. Dahil sa pagkadurog sa malupit na katotohanan ito, napahakbang siya pabalik. Napagtanto niya na siya ay isa lamang hamak at mababang antas ng cultivator na naabot na ang kanyang limitasyon, at ang kanilang mga landas ay hinding-hindi na muling magtatagpo. Pagkalipas ng ilang araw, isang kakaiba at nagbabadyang madilim na hamog ang nagsimulang gumapang sa tapat ng kabilugan ng buwan sa kalangitan ng Tai City. Dahil dito, itinigil ni Fang Yi ang kanyang meditasyon at mabilis na kumuha ng isang hibla ng tumagas na madilim na enerhiya upang suriin ito. Habang sinusuri ang lilang enerhiya, agad niyang napagtanto na hindi ito basta tumagas ng likas mula sa isang domain. Sa halip, nararamdaman niya na ito ay isang sinadyang pagsubok na gawa ng tao na idinisenyo upang tignan ang tibay ng kanilang depensa. Nagtaka siya kung mayroon bang isa pang rebelding cultivator na may kakayahang mag-control ng dark magic, o kung may isang may isip na madilim na nilalang ang aktwal na nagtatarget sa kanyang tahanan. Sa pag-alala sa mga nagdaang dark tides mula sa mga nakaraang pagsubok, lalo pang lumalim ang kanyang hinala. Nagpasya siya na kailangan niya itong agad na ipagbigay alam kay Elder Wu at sa buong High Command. Sa buong bansa, nagsimula ng magpanik ang mga propeta at mga eksperto. Ang kanilang mga divining crystal at mga sinaunang artifact ay sabay-sabay na nagkatitipis at nawasak sa ilalim ng bigat ng isang dambuhala at paparating na sakuna. Sa loob ng Tai City Monitoring Center, pinapanood ng Association Superior ang mga screen na nagkukulay pula dahil sa tindi ng babala. Sa pagtaas ng enerhiya sa buong bansa, ang pinakamatinding pagsubok para sa kanilang bagong kagawaran ng espiritual na edukasyon ay sa wakas ay dumating na. Agad na naglabas ng babala ang mga pampublikong broadcast, na nagbibigay alam sa mga mamamayan tungkol sa isang dambuhalang krisis pambansa at nagbabadya ng isang darating na katapusan ng mundo.
Subalit sa halip na magpanik, buong tapang na idineklara ng mga bagong sanay na cultivator na sila ay handa na. Salamat sa pagsasanay at mga mapagkukunan ng kagawaran, sumumpo silang haharapin ang banta ng harapan, sa halip na umasa na lamang sa sealer na magliligtas sa kanila sa bawat pagkakataon. Samantala, doon naman sa liblib na bahagi ng Country A, isang gintong sinag ng liwanag ang biglang gumuhit pababa mula sa kalangitan. Marahas nitong pinatigil ang isang matulin na tumatakas na kotse sa gitna ng isang dambuhalang usok. Habang kalmadong lumulutang sa itaas ng nawasak na sasakyan, ang makapangyarihang pinuno ng Light Throne na si Mil ay marahas na hiningi ang impormasyong kanyang iniutos. Sa matinding takot, ang driver ay gumapang palabas ng wasak na kotse at nagmakaawa para sa kanyang buhay, habang mabilis na inihahagis ang isang high-tech na data drive patungo sa blonde na malakas na nilalang. Sinuri ni Mil ang aparato na naglalaman ng napaka-detalyadong impormasyon tungkol kay Fang Yi. Kasama rito ang lungsod kung saan siya ipinanganak, ang kanyang pag-usbong bilang pinakamataas na komandante ng bansa, at ang kanyang papel sa pagtatatag ng kagawaran ng espiritual na edukasyon. Inilalahad din sa drive ang kanyang buong family tree kasama ang kanyang pinsan at tiyahin, pati na ang eksaktong address ng kanyang tahanan, at may tala pa na ang kanyang kapangyarihan ay malamang na nasa ikalawang antas ng Rising Sun Realm. Sa labis na tuwa sa nakuhang datos, nagningning ang mga mata ni Mil sa isang sadistang liwanag. Ngumiti siya, sabik na tugisin at paslangin ang sealer sa lalong madaling panahon. Nang maramdaman ang nakamamatay na intensyon ni Mil, sumigaw sa matinding takot ang impormante. Isinumpa niya ang blonde na demonyo dahil sa pagbawi nito sa pangakong patatawarin ang kanyang buhay. Bigla na lamang siyang sinunggaban ni Mil sa leeg sabay tawa, at sinabing bilang anghel ng Light Throne, imposibleng maging demonyo siya. Sinabi niya na binibigyan lamang niya ng gantimpala ang serbisyo ng lalaki sa pamamagitan ng pagpapadala rito ng direkta sa Diyos. Pagkatapos nito, agad niyang pinakawalan ang kanyang banal na liwanag upang masakit na haburin ang kapangyarihan nito. Ganap na naduraj at natalo, ang naghihingalong impormante ay napaluhod, habang mahinang ibinubulong ang kanyang pagsuko sa kanyang tagabitay. Sa pamamagitan ng isang mapait at malupit na ngiti, nagpaalam sa kanya si Mil at tuluyang pinasabog ang katawan ng lalaki tungo sa ganap na kawalan. Habang napapawi ang alabok, ang core ng throne ng impormante ay dahan-daang lumutang patungo sa kamay ni Mil. Pagkatapos sinabi niya, ito na ang panglabing isang throne na nakuha niya.